Ano ang authority ng isang Certificate of Wildlife Registration o yung tinatawag nating CWR holder? Mapagpalang araw mga kahabi. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay regarding po sa buhay mag-iibon. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng malit lang na pabor mga kahabi na please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So, ang pag-uusapan natin mga kahabi ay regarding po sa yung otoridad ng isang Certificate of Wildlife Registration holder. So, sa iba natin kasi na mga kahabi, yung sa kanilang pang-uunawa na pag meron na kayong CWR ay pwede na kayong mag-alaga ng kahit na anong species. At sa ganun ay pwede na rin tayong magbentang mga CWR holder ng mga kahit na anong species. So, para maunawaan natin, dahil meron din nating mga kahabi na meron na ngang CWR holder siya, ay bakit daw siya ay nahuli pa ng illegal trading. So, ano ba yung dapat nating malaman bilang mga CWR holder? So, nais ko lamang pong magbahagi ng ating mga na-research, na basa at sa mga article at sa mga paliwanag na sa atin ng mga taga DENR. At ganoon din po mga kahabi, sagutin natin yung tanong ng ating mga kahabi regarding po sa CWR o yung mga permit sa kanilang mga ibunan. So unahin natin ang katanungan ng ating kahabi na si Manuel Ross Berar. Paano kaya mag-apply for aviary? Meron po ba kayo vlog nito? So ganun din po yung tanong ng ating kahabi na si Wildlife Riders. Sir, paano kung walang papel ang ibon? Hindi na po ba pwedeng itong iparegister sa DENR? Salamat po, sana man-notice. At yung katanungan ng ating kahabi, last but not the least, si Kahabi Prime Official. Paano naman pag CWR holder, tas gusto mo mag-out? Paano gagawin para maging legal ang pagbenta ko? So yun po yung mga katanungan ng ating kahabi. So nais ko lamang pong i-share sa inyo konting gabay sa kung ano ang authority ng isang Certificate of Wildlife Registration holder o yung tinatawag nating CWR. So hayaan nyo munang akong maibahagi sa inyo ito. So, a Certificate of Wildlife Registration, ito yung CWR, issued by Department of Environment and Natural Resources o DENR, confirms the legal registration of wildlife species and grant the holder the authority to possess and potentially trade those animal under specific condition. It essentially serves as proof that the wildlife has been legally acquired and it's being maintained according to regulations. So, ano ibig sabihin nito? Yung Certificate of Wildlife Registration mga kahabi, ito ay ini-issue ng Department of Environment and Natural Resources para tayo ay mapahintulutan na mag-possess at maging legal yung ating pag-aalaga ng ibon. So kung meron tayong i-acquire ng mga species, dapat po meron itong kasamang mga deed of acquisition para maiparehistro natin sa DENR. At the same time, pag tayo po ay nakapagsumiti ng mga requirements sa DENR, ay i-issuehan naman tayo ng Certificate of Wildlife Registration dahil ito ay official documents na magpapatunay na yung ating pag-aalaga ay legal at meron tayong authority to possess. So, meron tayong authority na magkalinga, mag-alaga, at meron pa tayong potential. Meron tayong pahintulot na mag-trade. Yung trade po ito yung pagbebenta, ngunit under specific condition lamang po. So, mamaya, dadaanan po natin iyon. So, yun po ang
proof natin na tayo po ay nag-iingat ng or nag-aalaga ng mga wildlife species. Pero bakit sabi ng ating mga kahabi, bakit kailangan pang iparehistro itong mga ibon na to? Hindi naman dito endemic, hindi naman endangered species, at hindi naman daw nahuli sa wild. Bagkus ito ay captivity breeding at madaling maparami. So yun po yung mga katuwiran ng ating mga kahabi na kulang pa sa pag-unawa at kulang pa sa pagpapaliwanag regarding po sa pag-aalaga ng mga species. So dadaanan po natin yan mga kahabi. So intahin, hihimay-himayin natin hanggang sa maunawaan natin kung bakit kailangan pa nating iparehistro. So yun po ang kahalagahan pag meron po tayong CWR. Meron tayong legal na karapatan. Ito po yung ating authority na mag-possess tayo ng mga species at hindi po tayo matatawag na illegal possession of endangered or wildlife species. So, here's more detailed breakdown. So, narito po yung mga ibang detalye. Hihimay-himayin po natin para unti-unti nating maunawaan ang authority ng isang certificate wildlife registration. Una po yung legal confirmation. Ano ito? The legal acts as official document that the wildlife species is registered with the DNR, signifying its legal acquisition and possession. So, pag meron po tayong CWR certificate or registration, ay ito po yung magpapatibay sa atin na ito po ay isang official or isang mahalagang dokumento na maipapakita natin na nagpapahintulot tayo na mag-alaga at nagsasabi na itong certificate na to ay ang ating mga ibon ay ating naparehistro sa DNR. So ito po ay ang magpapatibay na yung pagbili natin ng species ay legal po, kaya po natin naparehistro sa DENR. At yung pag-aalaga natin ay ito ay magpapatunay na pwede tayong magparami, magpalaga at magbenta. So ito po yung authority natin bilang isang certificate of wildlife registration o yung tinatawag na CWR. So yung pangalawa po na detalye natin, ito yung authority to possess. Ano naman ibig sabihin nito? It's grant the holder the authority to keep the registered wildlife provided they are adhere to all relevant regulation and standards of care. So, ito po yung ating authority o yung ating otoridad na tayo po ay mag-iingat, mag-aalaga ng mga buhay ilang na ating naparehistro sa DENR. So, hindi tayo pwedeng mapahintulutan na mag-alaga, mag-iingat ng mga species nang hindi naparehistro. Ito po yung ating tatandaan mga kahabi. Lahat po ng ating aalagaan ay kailangan iparehistro sa DENR para magkaroon po tayo ng authority to keep the species to our aviary. And meron pa itong kaakibat na mga regulasyon at pamantayan sa ating pag-iingat at pangangalaga ng mga buhay ilang. So kailangan alamin din natin ang mga rules and regulation ng DNR para maabot natin yung mga pamantayan ng kanilang standard para sa ating pag-iingat at pangangalaga ng mga buhay ilang. So yun po yung authority to possess. Ito po yung ating mga otoridad para sa pag-aalaga ng mga ibon bilang isa sa mga CWR holder. So, yung pangatlo natin ay yung potential for trade. So, ito po yung karamihan ng mga kahabi natin na akala ng iba na pag meron na tayong CWR holder ay pwede na tayong magbenta ng mga species. Tama po yan, pero potential at limitasyon lamang ito. So, potential for trade. In some cases, the CWR may also
facilitate the legal transfer or sale of the registered wildlife to other authorized individual or entities. So meron po tayong pinapahintulutan tayo na mag-trade or mag-sell or magbenta ng mga species na bilang isang CWR holder. Ngunit yung mga progenies lamang po o yung mga paanak ng mga naparehistro nating mga non-CITES o yung mga non-threatened na species. So hindi sa atin inaalaw na magbenta tayo ng mga CITES species or yung mga threatened or mga endangered species. So yun po ang medyo alamin natin kung ano yung mga species na inaalaw sa atin na ibenta bilang isang CWR holder. So mamaya malalaman po natin yan. So hihimay-himayin lang po natin. So yung pang-apat natin kahabi ay compliance with regulation. So the issuance of CWR holder is contingent upon the holder's commitment to maintain the animals according to established standards, including proper accommodation, feeding, disease prevention, and freedom from distress. So, kailangan pag tayo po ay isang certificate of wildlife registration, kailangan mag-comply tayo sa mga regulasyon, sa mga rules and policies ng DENR. At kailangan merong tayong commitment. Ang isang commitment natin bilang Certificate of Wildlife Registration ay yung pagpapasa natin ng Quarterly Breeding Report o yung tinatawag na QBR every quarter of the year. So, sa loob ng isang taon, meron po tayong 4 na quarter. So, every quarter po, kada 3 buwan, January, February, March, isang quarter po yan, kailangan natin mag-submit sa DENR regarding po sa kaganapan ng ating aviary or yung ating ibunan. Kung ito man may mga progenies, kung meron mga mortalities, or walang nangyari, kailangan pa rin po nating mag-submit ng QBR. So ngayon sa April, May, June, so magse-second quarter na po, ay kailangan kung ano po yung kaganapan doon sa 3 buwan. So sa every quarter ay kailangan mag-comply tayo sa DENR at mag-submit tayo ng QBR o yung Quarterly Breeding Report dahil ito po yung ating commitment sa DENR. At kailangan ma-maintain natin ang mga animals according sa ating na-establish na standards, sa standards ng DENR, including yung proper na accommodation ng mga ibon o yung tinatawag nating mga cages. Kailangan suitable yung mga ibon natin sa mga cages. Hindi naman napakalit na kulungan tapos napakarami sila, crowded, ay hindi maaari sa ating mga CWR holder. So, kailangan yung akma, yung tamang sukat sa mga species natin. Mas malaki na cages sa ibon, it's better para nakakalipad sila. At sa mga feeding, sa pagpapakain natin, mga kaabi, ito po yung ating mga commitment bilang isang CWR holder. At yung mga may sakit na mga species natin, disease prevention. So, kailangan meron tayong quarantine cages para sa ating mga species na nagkakaroon ng sakit. At ito po ay hindi natin maiwasan. So, kailangan isi-separate na natin sa kulungan o sa quarantine area natin or facility kung meron tayo. At kailangan merong kalayaan ang ating ibon sa stress or sa distress. So yun po ang compliance natin. Kailangan i-comply natin yung mga regulation ni DENR. So last but not the least, ito yung DENR oversight. The DENR retains the authority to oversee and regulate the possession and trade of registered wildlife, ensuring compliance with conservation laws and regulation. So, kailangan i-retain, i-maintain natin yung ating mga autoridad bilang isang certificate of wildlife registration. Tapos, ang DENR po ay mag-oversee sa atin, titingnan tayo, i-monitor tayo
sa ating pangangalaga ng mga buhay ilang, sa ating pagbebenta, kailangan nakaregister po lahat ito sa DNR, ensuring lahat ng i-comply natin ay kailangan nakaayon sa kanilang laws and regulation, policies and guidelines. So yun po kahabi ang ating authority sa bilang isang Certificate of Wildlife Registration. So karagdagang kaalaman po mga kahabi, a Certificate of Wildlife Registration holder can trade registered non-threatened birds, both native and exotic, in the Philippines. So, meron po tayong pahintulot na mag-trade. Akala siguro ng iba natin na pag CWR holder tayo, hindi na tayo pwedeng magbenta. So, ito po ay paglilinaw na pwede tayo, binigyan tayo ng pahintulot na magbenta. Ngunit, non-threatened birds lamang po, both native and exotic. Ano nito mga native and exotic na pwede ibenta natin bilang isang CWR holder? Trade or exchange must be registered with the nearest Department of Environment and Natural Resources. So kung meron tayong ibebenta or mag-exchange tayo ng mga species, kailangan ipaparehistro din natin or ipapaalam natin sa DNR na nasasakupan natin. Specifically, the following types of birds are commonly traded. So narito ang mga ibang mga species ay yung mga ibon na pwede nating commonly na pwede nating ibenta. Yung non-threatened native species po ito mga kahabi, ito po yung galing sa atin o yung sa atin lang makikita. Example, including rito yung tree sparrow, chestnut, manikin, and crested myna. So ito, pag may naparehistro natin ito at nagkaroon ng progenies, ito po ay pwede nating i-trade or i-exchange. Ito mga species na ito. Ito po ay mga native species po sa atin. So yung exotic naman po, bilang Certificate of Wildlife Registration, ito yung exotic species naman po. Ano ibig sabihin na exotic? Ito po yung hindi nag-origin sa atin. Ito dito nalilito iba nating kahabi na akala nila na porket na parami natin captivity breeding ay pwede nang ibenta at hindi na kailangan iparehistro. Exotic birds, this includes species like Bargerigar, ito yung parakeet, kakatel, and various finches. Yung finches po ay napakaraming species. So, ibang various species po ay napapahintulutan na magbenta ang mga CWR holder. Including dito kahabi yung Indian ringneck o yung ringneck parakeet. So, hindi lang na ilista rito pero ayon sa DNR na ating napagtanungan, Indian ringneck po ay non-CITES. So, inaalaw po nila na i-trade or ibenta natin yung mga progenies lamang po ng mga naparehistro natin mga Indian ringneck. So, yun po mga kahabi, ang mga species or mga ibon na pwede nating i-trade or exchange bilang isang CWR holder. Paalala po, pag CWR tayo, holder, hindi na tayo pwede magbenta ng mga CITES species at saka yung threatened species at saka yung mga endangered species. So yun po ang dapat nating maunawaan bilang isang CWR holder. Meron lamang po tayong limit na authority as a CWR holder sa pagbebenta. Pero sa pag-aalaga mga kahabi, wala pong problema kahit po anong ilaalagaan natin basta merong legal acquisition at kailangan maparehistro natin sa DNR. Registered captive breed birds, both native and exotic birds can be traded if they are registered in the DNR. So ito po yung napapaalala sa atin ng DNR. Lahat po ng naparehistro nating captive breed birds, native species man yan o yung exotic birds, pwede nating ibenta basta doon lamang sa mga non-threatened na ibon at non-CITES. Hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan regarding po sa mga authority as a CWR holder. At maraming pong salamat kahabi Manuel Rosberar
Wildlife Rider Prime Official sa inyong katanungan. Hope meron tayong mga natutunan. So maliwanag po, pag wala pong legal acquisition, ang ating mga species ay hindi po natin mapaparehistro. So yun po mga kahabi, ang ating topic ngayon. At kung nagustuhan nito ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. At ganoon rin po, nais kong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta sa atin. At sa mga silent viewer dyan, shoutout po sa inyo. At ang ating mga kahabi na si Tara Alice, shoutout to you my friend. Eli for Channel, shoutout po. Ernesto Lopez Garcia Jr., shoutout po kahabi. Ka Ilocano Farm, shoutout po sa mga Ilocano dyan na mahilig at nag-aalaga ng mga ibon, mga kahabi natin ng mga Ilocano, shoutout po sa inyo. Si kahabi Alberto Ramos, si Nonoy 75, shoutout po sa iyo kahabi. Si Amado Katubay, shoutout po. Si Bicol Breeders and Hobbyist. So lahat po ng mga miyembro ng Bicol Breeders and Hobbyist, shoutout po sa inyo mga kahabi. Ito ang group ng mga mag-iibon sa Bicol region. Si Yuan Daniel, shoutout po kahabi. Parrot Philippines, ito po ay isang group ng mga mag-iibon ng mga Parrot Philippines, shoutout po sa inyo. Si kahabi June Casas, ang aking bilas, shoutout po sa inyo. Si kahabi Jerry Cruz, shoutout po. At last but not the least, Dave Vincent Najera, shoutout sa iyo. Kahabi. So maraming po salamat. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman kung ano po yung ating authority bilang isang Certificate of Wildlife Registration holder. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.